Ano nga ba ang mangyayari kung matagal ka nang hindi nakapag-login sa GCash account mo at gusto mo ulit tong gamitin? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa GCash, pwede kang mag-open ng multiple accounts at yung ibang account o yung pangalawang account na ginawa ko, hindi ko pala siya na-access ng matagal na. So gusto kong i-check kung active pa ba. So ang ginawa ko ay nag-install ako ng GCash. Pwede nyo itong i-search or i-download from Play Store or App Store. At kapag fully na-install nyo na, pwede nyo nang i-open yung app katulad nito. At hihingin sa inyo yung phone number ninyo sa GCash. Bali, enter ko lang siya dito. Tap ko yung next. At hintayin ang OTP na ipapadala doon sa phone ninyo. So, na-receive ko na yun sa akin. Enter ko lang siya dito. And reminder lang din pala na kapag nakaka-receive kayo ng OTP, wag na wag nyo itong ibibigay sa ibang tao. It means na may ginagawa sila sa account mo or tinatry nilang i-access yun at gumawa ng mga transaction katulad ng send money, load, or bills payment, or borrow. Pwede ka kasi manghiram sa GCash. Merong GCash loan, GCredit, at GGive sa tinatawag dito. Mag-login lang ako sa GCash app para nagloloko yung sa akin ngayon. Oops, retry ko lang ulit. At ito yung una ninyong makikita, yung account secure. Step 1, kailangan i-register yung phone. Bali, itong phone or device na to yung gagamitin ninyo pang-access sa GCash account na to. At mag-selfie din kayo at makaka-receive ng OTP. So, minimake sure lang ng GCash na kayo talaga yung nag-access ng sarili ninyong account. Madedecline kasi to or hindi ma-approve kung sakali na madetect ng system na iba yung may-ari sa nag-selfie o yung ini-scan yung mukha. And then, ito yung catch. Maghihintay pa pala ng mga around 4 hours. Hindi ko alam kung mas maaga pa habang chine-check nila kung sino talaga yung ma-access. So, register ko yung phone ko. May OTP ulit na ma-receive. Tap ko yung submit. Back to login tayo. At may ma-receive din kayong mga text messages tungkol dito sa pag-access ng phone at pag-register na rin ng device sa GCash. And then, nung tinry ko ulit mag-open ng app, bali medyo nag-hang kasi siya ng konti. Hindi ko alam kung dahil ba sa phone ko, mabagal, or dahil sa app talaga. Pero ang nangyari ay hindi ako makapag-proceed. Akala ko mag-selfie na, pero from here, ang nakalagay is for your safety, we are running a few more checks to make sure it's you trying to access your account. So, back to login tayo. Try kong mag-re-login. Back to login ulit. So, hindi tayo makapag-access ng GCash. Ganun yung cash kung sakaling na matagal nyo siyang hindi na-access. Possible ma-encounter nyo rin to. Pwede hintayin ng ilang oras. Ang sabi kanina is up to 4 hours. So, i-monitor ko na lang and proceed tayo later on. So, cut ko muna to. After 3 hours and around 20 minutes, siguro mga less than 4 hours basically, na-access ko na yung GCash app ko. Wala nang error. Nakapag-transact rin ako dito. Na-check ko na yung iba't ibang mga features katulad nung sa send money. Meron na rin dito. Yung sa GSave, pwede ko na rin siyang ma-access. At marami pang iba dito. So kung sa inyo, meron din kayong lumang GCash account na matagal nyo nang hindi na-access tapos nag-login kayo, lalo kung bagong device yan, pwedeng magkaroon pa ng security checks siguro sa background. Kasi sa akin, umabot ng more than 1 hour, 3 hours and 20 minutes nga, bago makapag-login successfully. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!